Jed, ano na ang plano o susunod na hakbang ngayon ng House Prosecutors? Monica, ayon sa House Prosecution Panel, ang sunod nilang hakbang ay hihingi sila sa impeachment court ng clarification kaugnay ng ibinigay na order sa kanila at paglilinaw din nila na sa ngayon ay hindi muna sila maghahanap ng ibang legal remedy o kaya magsusumite ng petisyon sa Supreme Court para questionin yung order na ibinigay ng impeachment court sa House of Representatives. Naglabas ng pahayag ang ilang miyembro ng House of Representatives na bumubuo sa prosecution panel matapos iutos ng Senado na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Nagbigay linaw ang mga kongresista sa kanilang pananaw at susunod na hakbang hinggil sa desisyon ng Senado. Ayon kay Minority Leader Marcelino Libanan ng 4-piece party list, bagamat nakikita nila na walang basihan ang pagbabalik ng articles of impeachment, nananatili silang respetado sa impeachment court. Nakikita naman natin na wala po yun. Bagamat wala yun, may respeto pa rin po kami sa impeachment court dahil korte po sila. Prosecutors po kami. Samataras, sa personal na opinyon naman ni Representative Joel Chua, ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, unconstitutional ang ginawang pagbabalik ng Senado ng articles of impeachment sa Kamara. Aniya, wala ito sa kapangyarihan ng Senado na gawin. Yun po ay personal opinion ko. Hindi ko po alam kung ano yung opinion ng aking mga kasama. And in fact, nung aking rin pong personal na opinion, ito pong ginawa na pagbalik sa amin ng articles of impeachment ay sa aking paniniwala ay unconstitutional. Dahil wala naman po ito sa kanilang kapangyarihan at ito po ay inaasahan natin na kung meron man mga motion na gagawin, ang gagawa po nito ay yung sa defense. Kaya yun po ay aking personal na opinion. At dahil sa naturang pangyayari, magsusumite ang House Prosecution Panel ng klarifikasyon sa Senado. Ipinaliwanag ni Representative Jervy Luistro ng Batangas 2nd District na inaasahan nilang hihingi sila ng paglilinaw. I said we will be seeking for clarification first, and that's why we will be asking for, we opted to defer receiving the orders as soon as we are clarified about the issues surrounding the order of the Senate last night. For as long as they are within the bounds of the law, the prosecution panel will comply. Dagdag pa ni Representative Chua na hindi pa sila ngayon maghahanap ng anumang iba pang legal remedy kaugnay sa nasabing issue. House Prosecution Panel is to submit clarification muna. So with respect to other legal remedies, hindi pa namin to na pagdidesisyonan until such time ma-receive namin yung sagot sa clarification. Monica, kaugnay nito ay natanggap na ng Office of the Vice President yung summons ng Senado para kay Vice President Sara Duterte bandang alas 11 ng umaga kanina. At nabanggit din ng House Prosecution Panel na ang hakbang na ito ay isang welcome development sa kanila dahil formally ipinagbibigay alam na kay VP Duterte yung mga reklamo o complaints sa kanya. Ito rin para atasan ang pangalawang Pangulo na sagutin yung mga akusasyon o yung articles of impeachment. At ito ngang summons from the Senate ay part of due process na dapat mabigyan yung inakusahan ng chance para i-defend or i-explain itong mga akusasyon laban sa kanya at bahagi rin ito ng kanyang karapatan under the Constitution. At ngayong gabi, Monica, nabanggit din kanina ng House Prosecution Panel na target nilang maisumite sa Senado yung kanilang motion for clarification at inaabangan natin ang mga susunod pang mangyayari. Ayan munang update mula rito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Monica.
Maraming salamat, Jed Neresina.